Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, pandaigdigang araw ng mga napatay na pulis ginugunita ngayong araw. Nawawalang maritime intern na tagpo ang patay sa karagatan ng Zamboanga City. Aabot sa 16 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat ng Coast Guard sa Port of Manila. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ngayong March 7, ginugunita ng buong mundo ang International Day of Remembrance for Fallen Police Officers, isang araw ng pagpupugay sa mga alagad ng batas na nag-alay ng kanilang buhay sa pagtupad ng tungkulin. Unang ipinagdiriwang noong 2019, ang araw na ito ay isang pagkakataon upang kilalanin ang mga kanilang sakripisyo at dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Sa Zamboanga City, nakiisa ang Zamboanga City Police Office sa pag-alala sa mga bayaning pulis. Bilang simbolo ng pagkilala, ibinaba sa kalahati ang watawat sa mga tanggapan ng Interpol sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa Interpol Secretary General Jürgen Stock, walang mas mabigat na pasanin kaysa sa pagkawala ng isang kaibigan, kasamahan o kapamilya. Idiniin din niya na hindi dapat makakalimutan ang sakripisyo ng mga pulis, lalo na ang mga nasawi sa COVID-19. Natagpuan na ang nawawalang maritime intern na kinilalang si Michael Malandak, 23 anyos, residente ng Puerto Princesa City sa karagatan ng Barangay Patolan, Zamboanga City kaninang pasado alas 9 ng umaga. Unang iniulat ng mga kaanak na nawawala si Malandak nito lamang March 5 bandang alas 2 ng hapon matapos umanong mahulog mula sa isang barko habang dumaraan sa karagatan ng Pitogo, Barangay Sinunok. Hindi pa matukoy ang mga pangyayari at patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Naharang ng Coast Guard Station Manila at mga subunit nito ang hindi deklaradong kargamento sakay ng MV St. Michael the Archangel pagdating nito sa Port of Manila, Kamakalawa. Sa inspeksyon kasamang Bureau of Customs at Philippine Ports Authority, nadiskubreng naglalaman ito ng 80 kahon ng hinihinalang smuggled na sigarilyo na may halagang 15.8 million pesos. Ang mga ilegal na produkto ay itinago sa walang markang kahon at binalot ng packaging tape upang maiwasan ang pagkakahuli. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng smuggling. Isasampa ang kaukulang kaso laban sa mga mapapatunayang responsable. Ang PCG ay nananatiling nakatuon sa pagsugpo ng smuggling at pagpapatibay ng seguridad sa karagatan ng bansa. Makikipagtulungan ito sa iba pang ahensya upang mapigilan ang mga ilegal na aktibidad sa dagat at palakasin ang maritime law enforcement. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. In thy name. 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 Showing po ito, nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere at commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip mo sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.